So, natutunan ko 'tong writing habit na 'to nung andito ako sa loob ng kwarto ko nun. Tapos parang naglalaro ako ng games nung oras na yun and yung tatay ko meron siyang inutos sa'kin nun. Nung nagutos siya, yung paraan niya ng pananalita niya is parang galit na siya nun and ako naman parang nagkaroon din ako ng mga violenting thoughts pre. Yung feeling na kaya ko ng sabayin yung rap ni Glock 9 or di kaya naman sumali sa World Wrestling Entertainment para mapagbakbakan diyan sa tatay ko. And because of those negative feelings or thoughts, pre, it made me violent, pre. I also threw down the words that I don't want to say. And it just worsened yung away namin ng oras na yun. Fast forward a few days, nanonood ako ng isang video mula sa isang YouTuber. And dun ko natutunan yung writing habit na ito. Nung una parang wala akong tiwala kasi ay ano ba yan? Baka naman di naman effective to, like sayang lang sa oras ko pre. Pero after doing the habit, guminawa yung pakiramdam ko pre. And fast forward a few months din, kaya ko nang makipag-interact sa tatay ko ng maayos at mas nakaramdam ako ng ginhawa, peace, and self-awareness after doing this habit. So I'm gonna teach you yung habit na to pre and credit sa mga taong to pre because they made this video possible. So itong video na to pre, meron siyang tatlong level and we're gonna start with level 1. Sa level na to pre, matututunan nyo yung unang habit which is gratitude practice, kung paano nyo siya ipapractice ng mas maigi. And yung pangalawa naman ay yung isang habit din na journaling which can help you reduce yung anxiety, depression, yung mga lumalabas sa utak nyo and many more things pre which you're going to learn as we progress dito sa video na to. So let's start with the first thing. Natutunan ko pre, na kapag nag-form ka ng gratitude practice 3 beses, 2 or 1 beses lang pre sa isang linggo, then malaki yung positibong epekto nito pre sa buhay mo ng pangmatagalan. May it be yung physical health, mental health, or di kaya naman yung subjective well-being mo. The other benefits pa ng gratitude practice pre in case na hindi ka pa rin kumbinsido ay makatutulong to pre para mas maging motivated ka pa, mabawasan yung takot or anxiety na nararamdaman mo pre sa sarili mo. And it also helps you na mas maintindihan pa yung posisyon ng ibang tao. Pangalawa dun pre ay it can help improve yung social relationships mo. So the reason for this ay yung gratitude ay isang pro-social behavior. And you can just check that out dun sa video ni Andrew Huberman sa description. Then last thing ay it can also reduce yung negatibong epekto pre ng trauma sa katawan mo or di kaya naman sa utak mo. And hindi lang yun pre, kung sakali man makaranas ka ng trauma sa hinaharap, and wag naman sana mangyari yun, yung stress na may dudulot sa nun pre ay mas bawas na pre. However, meron lang babala pre. Kung kinakailangan nyo pre ng professional certified help, then you can go with that. Okay, so let's begin sa ineffective practices of gratitude. Una sa lahat doon ay yung pag-list down mo lang ng bagay na grateful ka. Mas madadama mo pre yung emotions kung i-explain mo kung bakit ka grateful sa bagay na yun. The second ineffective practice pre ay yung pag-express or pagbibigay nyo ng gratitude pre. Effective naman to pre, pero it is less effective compared dun sa strategy na matututunan nyo. And the last thing is lying to yourself. Kung alam mo pre na hindi bukal sa'yo na mag-express ng gratitude, don't expect yourself to experience the benefits. Kasi mas effective yung gratitude pre kapag tunay ito. So now, you're gonna learn the effective strategy. And that is receiving gratitude. If naka-receive ka ng tunay or tapat na pasasalamat mula sa ibang tao, or di kaya naman naka-witness ka ng ibang tao na naka-receive ng pasasalamat, you can check more details about this dun sa description. Pwede nyo i-download yun. Basically, it provides more benefits than expressing or giving gratitude alone. Now, let's move on dun sa second writing habit pre, and that is journaling. So, yung goal nyo pre dito sa part na to ay magkaroon kayo ng healthy structure of yourself. Because if you achieve yung ganong klaseng state pre, magkakaroon kayo ng greater agency and gratitude. Meaning, alam nyo kung ano yung mga bagay na may control kayo and ano yung mga bagay na pinagpapasalamat nyo. These two things pre are helpful because they allow you pre para kahit na anumang paghihirap yung kaharapin nyo sa buhay pre, may nararamdaman pa rin kayong sigla and kaya nyo pa rin makipag-ugnayan sa buhay nyo. So how can we achieve this goal pre sa habit na to? We can do that by being curious about ourselves. And this is something that I've done. Bale, nung ginawa ko yung habit na to, I started to become more aware since nag-explore ako pre para malaman ko kung bakit ko ba ginagawa yung mga ganitong uri ng bagay. To give you an example pre, na-realize ko na bakit nga ba ako ganito makipag-interact sa tatay ko na parang lagi kami nagtatalo pag nag-uusap.
And nung nalaman ko yun pre, unti-unti nalaman ko kung paano ko ba mareresolba yung problem na yun. So those are just one of the benefits ng journaling pre. Basically yung mga hindi mo namamalayan na patterns na ginagawa mo pre, mas nagiging aware ka sa mga yun pre. And kung may mga problem ka kinakaharap, bibigyan silang liwanag para malaman mo yung mga possible ways to resolve them. The second benefit pre ng journaling na ganito ay it allows you to use yung experiences mo dati or kanina or kahapon to grow as a person. So let's say for example, kahapon or dati, isang tao na like masungit ka palagi. So nung nagsimula ka mag-journal pre, napansin mo na, ay oo nga no, masungit nga ako pre, ganito ginagawa ko sa ibang tao, kaya ganito sila makipag-interact sa akin. So, nung nalaman mo yung problema yun pre, you can use that to improve as a person pre. Later malalaman niyo yung mga possible questions na ibibigay ko para magamit nyo as a way to explore yourself. Sumunod doon pre ay ito ang pinakamahalaga, which is malalaman nyo pre through journaling kung kinakailangan nyo ng professional help. So kung kunyari ko yung tipong tao ngayon na like sinasaktan mo na sarili mo pre, nawawalan ka na ng pag-asa, like wala nang bukas, though hindi siya nakakatawa. But journaling will help you know if kinakailangan mo talaga ng professional help immediately. Yun nga lang, meron mga ilang tao na magsasabi na, ay ba't ako mag-journal kung iti-trigger lang naman nun yung mga negative emotions or experiences ko dati. Like ano pang purpose gawin yun pre? Like papaiyakin mo lang ako, what if like may makabasa pa ng sinulat kong ganito sa papel, gano'n. Tuturuan ko kayo later kung anong pwede nyo gawin para dito. But I learned mula sa isang YouTuber ulit na si Healthy Gamer na if you journal pre, you are able pre na i-tolerate or i-handle yung mga negative emotions na nararamdaman mo. And as you are able to handle and tolerate them, mas nababawasan pre yung nararamdaman mong negative emotions dun sa experience na naaalala mo sa buhay mo. And that means na kung sakali mo makaranas ka pa ng ganong klaseng experience ulit, hindi mo na ganun mararamdaman yung same level of emotion. So say for example na nag-start ka ng conversation dun sa crush mo, tapos hindi ka niya kinausap, kaya naging awkward yung interaction na yun, at hanggang ngayon like patuloy pa rin siya pumapasok sa isipan mo yung karanasan mong ganun. Now if you journal pre, if you explore yung sarili mo kung bakit malaki yung naging epekto na to sa'yo pre, then paunti-unti magagawa mong ma-resist yung negative emotion na yun, and mas less na yung impact na to pre kung sakali mang maranasan mo yung parehas na awkward moments na yun sa buhay mo. However, meron pre akong babala sa part na to pre, dahil kung yung journaling pre, in case na makaranas ka na malaki yung stress impact nito sa'yo, either sa utak mo or sa katawan mo, na kung saan like pakiramdam mo na humahadlang na to pre sa buhay mo and ayaw mo na tong gawin, then you can just stop doing the journaling and tsaka ka na lang magpatuloy kung sa tingin mo stable ka na. Now in this part pre, we're gonna discuss yung ilang concept na kailangan yung matutunan pre para mag-make sense yung mga lessons na malalaman nyo sa kung paano mag-journal, and para rin mas gawin nyo to pre kasi naiintindihan nyo kung bakit mahalaga yung bawat terms na nakapaloob dito sa journaling habit. So yung unang term na kailangan yung matutunan pre is yung unconscious mind. So yung unconscious mind mo pre, ito yung parang nakatagong hero ng kalaban pre doon sa damo, sa bush. Itong part ng utak mo na to pre is hindi ka aware sa mga like nangyayari rito sa loob. However, pwede nyo pre ma-access to, which I'm gonna discuss later. And itong unconscious mind pre, nakapaloob dito yung mga drives mo or kung ano yung mga nag-uudyok sa'yo to take certain actions, pati na rin yung mga defenses mo to protect yourself sa mga hindi komportabling sitwasyon or mga feelings. Nakapaloob din dito yung mga habits na nabuo mo and yung mga early life experiences mo pre. So, you are able to change yung mga automatic things na nabuo mo doon sa unconscious mind mo if you intentionally create awareness pre. Isa pa doon ay yung unconscious mind pre ay para tong tore lang din sa ML pre. Kasi kung walang kalaban pre na lumalapit, then wala siya ginagawa. Like as in, static lang yan na tore. Pero kapag may lumapit na kalaban, ma-activate yung defense mechanisms na to and atakihin niya yung mga kalaban na lumalapit. So, i-expand ko pa yung meaning ng defense mechanisms under ng unconscious mind later after I discuss this next term. That is the conscious mind. So, nandito yung mga iniisip natin or mga processes na ginagawa natin na kung saan aware tayo pre. So, say for example, like iniisip ng hero mo
na, ay, gusto kong patayin tong minion na to para makakuha ko ng gold, which I can use para mapalakas yung hero ko. So, ayun yung mga bagay na aware ka. And higit pa dun, pre, yung conscious mind natin, pre, ay maliit lang yung nasasakop sa function ng utak natin, pre. And if ikukumpara mo siya sa unconscious mind mo, pre, malaking nasasakop nito sa function of your mind. Which is why kailangan natin i-explore yung unconscious mind natin in order for us to know kung ano ba yung nangyayari sa iba't ibang part ng pag-iisip natin, bakit ganito yung ginagawa natin, bakit ganito yung defense mechanisms natin. And kanina lang nabanggit ko na pinoprotektahan ng unconscious mind yung conscious mind natin, pre. And ginagawa ng utak natin through defense mechanisms. Ito yung mga strategies, pre, na ginagamit ng utak mo na wala kang kamalay-malay, pre, para makapag-cope sa mga anxiety, sa stress, or di kaya naman sa mga mahihirap na feelings in order to protect yourself sa mga hindi komportableng emosyon or pag-iisip. So imagine nyo yung tore nyo ulit sa ML. Kung tore lang yan, pre, and hindi umaatake, then that is your unconscious mind. Pero kung active na yung tore na yun, pre, like as in, kaya niya nang umatake ng minions, ng hero ng kalaban, then that means na nag-e-employ na ng defense mechanisms yung utak nyo in order for it to protect yourself sa mga kalaban. And itong mga defense mechanisms na to, pwede mo silang mabago kung mag-journal ka. Because you're able na mas maging aware sa mga bagay na yun and malaman mo yung mga patterns na ginagawa mo. So, merong negative and positive na uri ng defense mechanisms. And kung gusto niyo makita yung mga examples nila, you can just check it dun sa description. Naglagay rin ako dun, pre, ng question na pwede nyong i-ask sa sarili nyo para ma-assess nyo kung ano ba yung mga defense mechanism na ginagamit nyo when you face certain kinds of situations. The next concept naman na kailangan nyo malaman, pre, ay yung character structure. Simply, ito yung parang natural nating paraan to handle yung mga life events. So that means like, for example, kapag namatay ka ba sa ML, pre, like nakakasampu ka na ng deaths, sisigawan mo yung mga ka-teammates mo tapos ita-trash talk mo sila, pre. Or di kaya naman magre-rage quit ka, pre. I-report mo sila after ng match, ganon. If that's your natural way of handling yung mga ganong klaseng situation, pre, kapag namamatay ka, then that is your character structure, pre. And yung character structure natin, pre, nabubuo to sa pamamagitan ng mga defenses natin, early life experiences natin, yung mga bagay na sinasabi natin sa sarili natin, yung drives natin, which I'll explain later. So say for example, pre, nung 10 years old ka pa lang, baka lagi mong nawi-witness yung mga ka-teammates mo na nang tatrash talk sa'yo kapag like nagpapa-feed sila, like ikaw po yung may kasalanan, ganun. Or di kaya naman nawi-witness mo sa mga kaibigan mo sa totoong buhay, sa parents mo, ganun. So ginagaya mo sila and nilalabas mo yung galit mo dun sa mismong game. So those are examples, pre, kung paano nabubuo yung character structure natin. And if you have a healthy character structure, pre, then kaya mong i-handle yung mga ganong klaseng situation, like kunyari nagpa-feed ka, namatay ka gano'n sa game, imbis na i-blame mo yung mga teammates mo, imbis na gawin mo yung mga automatic na behaviors mo na gano'n, like kaya mong kontrolin yung sarili mo, pre, yung mga pag-iisip mo, yung mga kilos mo, para hindi ka gumawa ng bagay na alam mo sarili mo na hindi talaga mabuti. Now, when it comes dun sa tatlong drives na natutunan ko from Dr. Paul Conti, yung unang drive ay yung generative drive. So, itong drive na to, pre, ito yung desire natin para mag-create, mag-build, mag-grow. Parte rin nito yung communication, yung pagbuo natin ng bonding na malalalim din sa mga tao sa paligid natin. So, say for example, you are forming a deep relationship sa circle of friends nyo through the activities na naiisip nyo. The next drive is the aggressive drive. So, ito naman yung dinadefend mo yung sarili mo, yung stand mo regarding a topic, regarding a situation. May paninindigan ka, meron kang lakas din ng loob at enerhiya para mag-push through dun sa mga hadlang na kinakaharap mo. And lastly ay yung pleasure drive. Ito naman yung pagre-relax yan, pag-comfort sa sarili mo. Sabi ni Dr. Paul Conti, we must ensure na balanse lang yung mga to. Like, mas lamang pa rin yung generative drive natin compared sa pleasure and aggressive drive. Kasi, if mas mataas yung pleasure and aggressive drive, possible yun na mag-lead sa pagka-inggit. In a sense na pagdating dun sa pleasure drive, imbis na isolve natin yung problem, tinatakasan na natin yung realidad by distracting ourselves sa mga activities na nagbibigay lang ng panandaliang comfort. Pag aggressive drive naman, kapag sobrang taas ng aggressive drive mo, pre, then parang nagiging ka na nan,
like lagi kang galit, like wala kang tiwala sa ibang tao, and parang kayang-kaya mo nang sugurin yung ibang tao, parang halimo, bigla mo na lang silang susumbatan, atakin mo sila, gano'n. Like, and also, ganun din kapag sa opposite side. Kapag sobrang baba naman ng aggressive drive and pleasure drive nyo, then that can cause demoralization. And this means yung kunyari, wala ka nang mararamdamang comfort, di ka na nakakapag-relax kasi mababa yung pleasure drive mo. You don't find relief or ginhawa sa mga bagay-bagay. And pag aggressive drive naman, sobrang baba ng aggressive drive mo, then hindi mo kayang ilaban yung stand mo. Like for example, nagkakaroon ng korupsyon sa community or sa gobyerno, pero ikaw naman pre, like wala kang pakialam. You don't have enough assertiveness, enough courage to fight off and stand for what is right. So if you want much detailed explanations ng tatlong drives na to, you can just check yung description for the template. In this part, bro, I'm gonna mention several questions and I'm also going to put them dun sa template sa description para hindi sobrang tagal ng video na to. And you can actually just reflect or journal dun sa mga question na yun. Ako pre, dati nung unang nag-start ako sa pag-journal, ang ginagawa ko talaga ay sinasagot ko yung mga questions through a paper. So, sinusulat ko yung mga sagot ko dun sa papel. And kapag naman, ngayong nag-advance na ako, like parang gusto ko na yung mas efficient yung pag-journal ko para madali ako matapos. And I can actually take action sa ibang mga task ko. Which is why, parang nag-shift na ako dito sa, phone. And I also tried yung parang sa boses, kunyari i-record ko na lang yung sagot ko dun sa mga questions. However, hindi ko na nga lang binabalikan yung mga recordings din kasi ang tatagal. Para nakakatamad na balikan. So, I recommend na if you're just starting out, you can do it on paper. Then, if mas nag-advance na kayo, you can just like use your phone gadget to type out your answers. However, I learned dito kay Healthy Gamer GG, if you handwrite yung journaling nyo, ang mangyari is mas matatandaan nyo yung mga sinusulat nyo, yung mga ideas na lumilitaw sa isipan nyo, and you are able na i-process yung mga thoughts nyo effectively because like kapag nagusulat ka pre, like bumabagal ka pre, like hindi mo agad masulat lahat ng lumilitaw sa isipan mo. Based on my situation, pre, nung nag-handwrite ako, like, ang daming lumilitaw na ideas sa isipan ko. And that allowed me, pre, para mas makahanap pa ng better words to express yung mga nasa isipan ko nung time na yun. So, ayun yung parang experience ko. I don't know for you unless you try it. Para naman dito, I think this takes practice, pre. Kasi possible na lumipad yung isipan nyo kung saan-saan habang ginagawa nyo to. Maybe nadidistract kayo during the session. Which is why I recommend, pre, na magsulat na lang kayo, pre. Sulat niyo yung mga lumalabas sa isipan niyo para hindi kayo nadidistract ng utak niyo or like ng paligid niyo. Pero kung sakaling susubukan niyo yung strategy na to, pre, pwede niyo itong gawin with someone na pinagkakatiwalaan niyo, pre. Like a certified clinician, a very, very close family member. So that kapag nagtanong sila sa inyo, like comfortable kayo na sumagot sa kanila. And dun mangyayari yung reflection, pre, sa time na nag-uusap kayo. Or you can also just do it by yourself. Upo lang kayo or whatever is comfortable pre sa inyo. Then harap kayo sa isang pader or whatever na pwede nyong tignan para hindi kayo ma-distract. Like walang biglang lilitaw, susulpot, ganyan-ganyan. Then isipin niyo yung tanong and ano yung sagot niyo doon. And eventually, pwede nyo ring isulat yon if you want para hindi nyo malimutan. Based on my experience pre, I don't usually do it with someone. I just journal or reflect by myself. Kasi if I do that, I was able to express kung anong nais kong sabihin much effectively because I don't fear that others will judge kung ano yung mga sinasabi ko or sinusulat ko. And ako lang nakakabasa nito. So kung naaalala niyo yung tatlong concepts na nabanggit ko about sa tatlong drives, etong part na to ay tuturo ko sa inyo yung mga questions na pwede nyong i-ask yung sarili nyo para ma-check nyo yung buong linggo nyo pre kung how much time have you allocated or spinend nyo sa generative drive, pleasure drive, or aggressive drive. You can just check yung description ulit pre to access yung mga questions na to. So one of the questions pre dun ay tungkol sa generative drive, like what kind of force am I in the world? This is something na pinag-journalan ko I think 2 weeks ago. My answer to that was a very long, parang sinulat ko lang sa papel lahat yun. Instead na mag-focus lang ako sa question na yun, like dinagdagan ko pa siya.
Like, nag-reflect na rin ako sa mga pangyayari sa buhay ko, yung mga kinakarap kong challenges, ganun. Because gusto ko talagang i-express, pre, yung nararamdaman ko. Like, ano yung parang puwersa na naidudulot ko sa mga tao sa paligid ko. Like, nagiging cold ba ako dun, pre? Tumutulong pa ba ako sa mga activities namin, pre? Like, nag-generate pa ba ako ng effort? Ganun. I-encourage you, pre, na subukan to, pre. Because ako naman, hindi ko pa fully completed yung pagsagot ng mga questions na to. But I am trying to actually complete them so that I am able to discover myself even more. This habit is very interesting because nalaman ko yung mga punot dulo ng mga kilos ko ngayon. Pag-iisip ko ngayon bakit umiiwas ako sa mga ganito pag niyaya ako. Or di kaya naman bakit ganito yung nararamdaman ko sa tuwing kumakain kami. Ganun. Ang daming mga random stuff na na-figure out ko through journaling. Mas nakikilala ko pa yung sarili ko paunti-unti. Now I'm gonna discuss yung dalawang uri pa ng journaling na natutunan ko kay Andrew Huberman. The first one is the data dump. And I want to call this going all out journaling. Kasi ito yung moment na lahat lang na lumalabas sa isipan mo, pre. You're just gonna put it down on paper, pre. Para mawala yung mga like lumalabas sa utak mo. Like, for me, mas napakalma ako nito, pre. Because I was able to calm down yung sarili ko. And nawala na yung mga paikot-ikot dito sa utak ko nun. Because wala na, naisulat ko na siya lang lahat sa papel. And I can think ng mas maigi because klaro na yung utak ko nun. For this type of journaling, pre, basically meron ka ritong topic na ilalagay and dito may tutuon yung buong focus mo habang nag-journal ka. Should be related sa mga goals, layunin mo sa buhay, pre. I provided some sample questions din sa template such as, ano ba yung gusto mo sa nakaraan? Kunyari, like, in the past, I wanted to become consistent sa paggawa ng YouTube videos. However, because of school stuffs, ganito, like, naging busy na ako, di ko na napaglaanan ng time in YouTube. And dahil doon, ganito, ganyan. So, you can just expand on that. The next question is, what did you want in the present na maaaring gusto mo sa sarili mo sa hinaharap? And para sa akin, pre, yung answer ko dito ay pwedeng gusto ko magkaroon pa ng maraming time sa mga makabuluhang bagay. Kasi ayoko maging tipo ng tao, pre, na nagsasayang lang ng oras sa hinaharap. In case, pre, hindi nyo magets yung ilang questions, you can just ask ChatGPT or chatbots kung ano meaning ng mga questions na yun para ma-explain nila in a way na mas maiintindihan nyo. So, here's a sample prompt that you can use. Copy nyo lang yan, i-paste nyo dun sa chat ng chatbot, and just wait for the answers. In this part, I'm gonna discuss yung mga mindsets na nagpabago ng perception ko pagdating sa journaling or self-inquiry reflection, which I've learned from Dr. Paul Conti, pre. And these mindsets, pre, are essential para ma-make sure nyo na successful yung execution nyo ng journaling and para maging confident rin kayo because you know that what you're doing is right. Una sa lahat, if gusto nyo i-avoid yung activity na to because naiisip nyo na it will take over yung oras nyo, yung buhay nyo, and it will make you less functional. That means na, kunyari, like, naiiyak na kayo, nainis kayo, ganun. Probably because sa mga nalaman nyo sa sarili nyo, ay ganito pala ako, ganito pala yung mga ginagawa ko, like, ayaw ko maging ganito, bakit ko ginagawa to? Sabi ni Dr. Paul Conti, normal lang na maging less functional tayo paminsan-minsan. Dahil parte yun, pre, ng pagpili natin para papunta tayo sa mabuting lugar. And the way that I've interpreted yung message na yun kay Dr. Paul Conti ay dati kasi nung I was trying to do journaling, pre, sa kwarto ko lang din yun, ako lang mag-isa, like, kung ano na lang pinagsulat ko dun. And nung time yun, like, nare-realize ko yung mga decision ko sa buhay, pre, yung mga bagay na hindi ko in-expect na gagawin ko, pre. Napagtanto ko yung mga pagkakamali ko, mapakilos man yan, pag-iisip man yan, pre. And nung time na yun, pre, like, wala akong kaalam-alam paano ko ba ma-resolve yung mga problemang yun. Like, wala lang. Like, lumabas lang siya dun sa isipan ko. At nalulungkot pa ako nun sa mga karanasan kong ganun. Kasi nga, ayoko nang maranasan pa ulit yun. Yung mga like, pagtatalo. Pero fast forward, pre, a few months and years, ay natutunan ko through experience kung paano ko ba mareresolve yung mga problems na yun. For example, yung mga awkward moments dati, ganun, paano ko may iwasan. Or di kaya naman yung way ko ng handle ng mga task ko. Like, kung dati, lagi maraming distraction, puro ML, video games, ganyan. Now, dahil mas naging aware na ako sa mga kilos ko, I was now able to, quit yung addiction ko na yun, pre. And I want to tell you something, pre.
Dahil nung tinigil ko yung parang malalalim na journaling nung mga nakaraang buwan yata or taon, hindi ko sure. Ang pinaka-focus ko lang talaga noon like action, action, action. Like ano yung plano ko for the next day, ano yung gagawin ko, ano yung mga tasks, ganyan. I noticed pre na I was having a lot of these negative thoughts pre na umiikot-ikot sa utak ko. Na parang meron silang pinapahiwatig sa akin pre pero hindi ko sila pinapansin. Na-realize ko rin kung paano nagbago yung mga kilos ko, pakikitungo ko sa ibang tao dahil sa goal na meron ako ngayon. And pinagpapasalamat ko pre yung journaling dahil nung na-realize ko yung mga yun pre, nagkaroon ako ng awareness kung tama pa ba yung ginagawa ko. And it turns out pre na I have a deep desire kung bakit ko pinagpapatuloy yung paggawa ng mga to. Kaya hindi ko tinigil yung pag-achieve ng goal ko na to. And that's the second mindset pre na gusto kong itatak nyo sa isipan nyo pre. Because I learned from Dr. Paul Conti pre na if you just keep taking action pre, wala ka ng time for reflection, then you're just going to trip forward. Mapapatid ka lang pre sa daan. Kailangan magkaroon ka ng time to ask yourself if nasa tamang direksyon ka pa ba and ano ba yung mga pagbabago na nangyari sa sarili mo so that you are more aware of them and you can change them if kinakailangan. Next is ay kung sa tingin nyo, i-judge kayo ng ibang tao dahil sa mga sinulat nyo dyan sa papel, sa mga tinype nyo sa cellphone nyo. Remember pre na yung journaling ay para lang sa'yo pre. Ikaw lang dapat yung nakakabasa nun pre. Kaya mas better pre na gawin nyo siya sa isang private na lugar like yung kwarto nyo or whatever place na hindi kayo madidistract ng kahit sinong tao. Pero syempre pre, baka may ibang tao na magsabi dyan na ay possible pa rin na mabasa yan ng ng like kapatid ko, ng tatay ko, ganun. Just find a way pre kung paano yung magagawang private yung pag-journal niya pre so that others could not see it. Journaling is for you. It is not for others to see. So that's how I've done journaling myself. It has helped me pre na mas maging honest dun sa mga gusto kong isulat sa papel. So that sums up yung video na to pre. Meron pang kasunod tong video na to pre and that is level 2 and level 3. Ito yung magiging topic natin sa level 2 and ito naman yung sa level 3. If you want to check yung mga templates and checklists which I'll provide as a bonus sa video na to so that you can follow through dun sa mga tinuro ko kanina, then you can just check yung description natin. Nandun na lahat pre. After nyo ma-apply lahat ng lessons sa video na to pre, you can also watch this video pre kung saan i-discuss ko yung mga bagay na tunay na makakapagpasaya talaga sa isang tao pre so that you will feel more happy and have better relationships with other people. Thank you pre for spending some time na panoorin tong video na to. Gawin niyo yung magandang bagay, lalong-lalo na kapag ayaw nyo.